Great Vita morning, Vita people. Welcome to another episode of Doy Talks, where we talk about different topics and have different guests from different industries inside and outside of First Vita Plus. Nakakatuwa po kasi marami po sa atin po ang naka-watch party. Natutuwa po kasi every Doy Talks ay marami pong nagtitipon-tipon, ginagawa pong parang event ng grupo para po manood ng Doy Talks. Thank you so much po for supporting Doy Talks. So over the past year, nakaranas tayo ng hindi inaasang pagbabago sa ating araw-araw na pamumuhay dahil nga po sa pandemic. Marami po tayong kakilala na nagkasakit, yung iba po ay naka-recover, pero marami din pong nawala. Sa mga statistics po kaya, ilan kaya sa kanila ang naging financially prepared? Lahat naman po tayo ay apektado, physically, mentally, and of course, financially. During these uncertain times, emergencies happen po in our lives. Hindi lang naman po during the pandemic nangyayari yung mga emergency sa buhay natin. Paano po kung ang pagkakasakit, aksidente o pagkamatay ay mangyari sa atin o sa ating pamilya? Are we financially prepared? Gaano po tayo kahanda? Kung ang sagot po ninyo ay hindi o may pag-aalinlangan, napakaganda pong makinig sa ating pong guest ngayong araw na ito. So how can we handle our finances effectively during this pandemic or even without the pandemic? You know, financial planning is vital o napakahalaga po, lalo na po kung ikaw po ay nagnenegosyo. Upang siguraduhin po na tayo ay handa sa kung ano man po ang mangyari sa ating buhay. And you know, good planning is the key. So bago ko po ipakilala syempre ating guest, I know this will be a very exciting topic again. Kung meron po kayong mga questions tungkol po sa topic natin ngayon, mag-text lang po sa 0977-219-2141. Okay, the number is now flash on our screens. Okay, so this morning, Vita people, I invited a resource speaker who will discuss the essence of financial planning awareness. She is a registered financial consultant and a registered estate planner. She's also the branch head of FWD Philippines, a resort owner, and president of Aphrodite Financial Consultancy. As a registered financial consultant, she helps people be fully aware of their own financial needs by providing professional advice on money matters. Vita people, let us all give a virtual welcome to Ms. Elsa Mendoza Sambalilo. Great morning, Ms. Elsa, and welcome to Doy Talks. Yes, good morning, Miss Doy. Napakaganda naman. Grabe. Anyway, so great morning, Vita people. I'm grateful for being part of Doy Talks. You know, napakaganda ho ng programa niyong ito kasi ito po ay naghahatid ng mga makabuluhang topics na tiyak naman po natin na makakatulong sa ating mga attendees, sa ating Vita people. So, Vita people mula Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila, dalangin ko na lahat po tayo ay malusog, safe, at hindi po tayo nilalapitan ng mga mabibigat na problema. You know, it's a great privilege for me to be sharing this virtual floor with a person that I truly admire. Not only because she's beautiful inside and out, but because she's living a life of significance. She has helped a lot of people. I am a witness to that. I've seen a lot of people whose lives were changed. Mga dating OFW, construction workers, driver, housewives, grabe. Dahil po sa sipag, talino at tiyaga. At siyempre kasama na rin ang suporta ni Mr. Sok, ni Jong, na mga executives ng First Vita Plus. Marami po ang natulungan ng First Vita Plus. So with that, I'm very grateful. I know the topic that we are going to discuss today
will definitely be a great learning experience for everyone. So thank you so much, Miss Doy. Oh, thank you so much, Elsa. Naku naman, nakakataba naman ng puso. Because you know, Elsa and I go a long way since first quadrant pa. We've known each other since Ang first quadrant. ano pa yun? Yes. Almost 20 years ka na. pa rin. Ako, that time sexy, pero ngayon hindi na. Don't say that. Okay, so Miss Elsa, let's start now. Yes. Okay, alam ko po na excited na ang lahat, ang Vita people, to learn so much from you, Miss Elsa, okay? So bilang registered, okay, Vita people po are registered financial consultant, not just any consultant, okay? So please kind of tell us, Miss Elsa, a brief background of what you do. Yes. Okay lang ba, Miss Doy, if I can share my screen? Sure, sure. Mas madaling maintindihan ang ating mga attendees. Okay, so we'll just... With your permission, I'd like to share my screen. Okay, I think you're okay now. There you go. Okay. Yan. So I'm sure marami tayong mga ilan ba attendees natin ngayon, Miss Doy? We have 588 participants. But marami also dito naka-watch party. So maybe you can multiply this by 3 or 5. So about 1,500. Yeah. Wow, that's great. So at least marami tayong matutulungan. Yes. Diba? Actually, yun nga yung sabi mo, being a registered financial consultant, registered estate planner, you know, I came up with this idea of putting up a financial consultancy, yung Aphrodite Financial Consultancy. Oh, wait, what's happening to my slides? Yan. At present, ang Aphrodite Financial Consultancy is conducting forums, seminars, and online. Meron din tayo mga on-site on financial management. You know, I've seen a lot of people who are financially not prepared. That's why, as part of my advocacy, talagang sabi ko, I really need to promote financial literacy. And this is my own way of helping people in alleviating poverty. Pa-check na nga lang ano nito. It's not working. Anyway, so yung, before I go into the job of a financial consultant, let me go through ano ba yung RFC designation. RFC designation, okay, the RFC or the Registered Financial Consultant, it is a professional designation awarded by IARFC to those financial advisors who can meet the high standard of education. So Ms. Doy, ako po ay nag-aral. I took up my master's degree in financial planning. That's why I'm able to teach people on this aspect of financial planning. And of course, hindi lamang yung nag-aral, kailangan din po ng experience. So I've been doing this since 2008. And of course, kailangan din the integrity. Very important po yun kasi may kinalaman ito sa pera. Okay? So, yung trabaho po ng financial consultant, ito po yun. We help people do a better job in saving. You know, Ms. Doy, nakakalungkot pero maraming Filipinos pa din ang hindi marunong mag-save. Maraming aaray dyan, di ba? Maraming guilty your honor, di ba? Hindi nagsisave. So, that's part of our job. We teach people how to save. Now, some people were not able to save because they don't know how to spend properly. So, part din yan ang ituturo natin. And then, a lot of people napupunta ng scam because they lack information on how to invest properly. Some people, medyo pagka nawala na si breadwinner, ang laki ng problema ng buong pamilya. That's why isa din po na bagay na tinuturo natin, ensuring how do we make sure that money will always be available for the family no matter what. And of course, yung planning. Lahat tayo, Ms. Doy, di ba? Lahat tayo may pangarap, mahirap o mayaman, lahat yan may pangarap. Pero kailangan ng tamang pagpaplano para maabot ang pangarap. Diba? So yun po ang trabaho ng isang registered financial consultant, Ms. Doy. Okay.
So, I'm pretty sure, Ms. Elsa, marami tayong dapat pag-usapan ngayon. Okay, so we're talking about financial planning. So bakit napakahalaga nito para sa lahat ng tao? At paano naman makakatulong yung financial planning sa atin, of course, Vita People, Ms. Elsa? Yan. So, let me go through what financial planning is all about. So, ito po ang ibig sabihin ng financial planning. It is the development, implementation, and monitoring of a comprehensive financial plan. Pag sinabi mong development, you need to develop a strategy. May pangarap ka, kailangan mo ang financial planning. So, ang gagawin natin, first step, we need to develop a strategy. Okay? So, halimbawa, ang pangarap mo, kailangan magkaroon ako ng 10 million sa aking retirement. Or kailangan, ang anak ko mapaaral ko ng Lasal. That's 5 years from now. O kailangan ko na magkaroon ng bahay 5 years from now. You need to develop a strategy, and financial planning is very important on that. The next step, halimbawa, nakadevelop tayo ng strategy. Halimbawa, strategy, every month pala, kailangan kong mag-save like 5,000 every month. If that is the strategy, then do it. You need to implement. Kasi nag-strategize tayo, pero kung hindi natin ma-implement, hindi rin natin posibleng maabot yung ating pangarap. And then the third is monitoring. Monitoring is very important so that we will know if we are getting closer to our financial goals. So, yung tanong mo, Ms. Doy, na tawag dito, bakit kailangan ng financial planning? Okay, why is it so important? Na, yung unang dahilan kung bakit importante ang financial planning, eto po. Actually, yung picture na yan is one of my financial wellness seminar when I was invited by PLDT. So, I've been teaching them for so many years. I've been teaching the employees on this aspect also of financial planning. So, bakit nga ba importante ang financial planning? So, first reason, yan. So, first reason, to provide direction and meaning to your financial decision. So, bakit nga kailangan natin? Kumbaga, di ba, when you're going to a place, di ba, kailangan mo ng, halimbawa, yung isang lugar na hindi natin alam pa, hindi natin kabisado. Normally, anong ginagawa natin, di ba? Nag-waste tayo. Kumbaga, yung waste, kapag hindi natin alam yung lugar, malaking tulong siya kasi nabibigyan ka ng action paano mo marating yung lugar na yun. So, ganun din po ang financial planning. Financial planning will provide you the direction. At magkakaroon ng katuturan yung ginagawa mo. Okay? So, that's the first reason. The second reason, to understand how each financial decision affects one's finances now or in the future. Ano man ang decision natin ngayon, Vita People, whatever decisions we have at this time, kung gusto mong mag-save para sa future, gusto mong ayusin ang paraan ng paggasta, bawat decision mo na yan, may effect yan sa future. That's why through financial planning, you'll be able to understand ano ang magiging kahihinatnan ng decision mo na yon. And then the third reason, eto, napakaganda ng third reason. Maybe we can change the battery here. Yan. So the third reason is for us to help us adapt easily to changes in your life so you will have peace of mind. Nung dumating yung pandemic, di ba, wala namang nakakapag-isip na mangyayari yan. Wala, lahat tayo clueless na mangyayari yan sa atin. But for those people who were able to plan ahead, di ba, kahit hindi nila alam na may mangyayari, anong nangyari? Kahit nagkaroon ng pandemic, they were able to adapt easily. Nagkaroon pa rin ng peace of mind kahit sabihin mo na ang hirap ng nangyayari. Pero because of financial planning, they were able to adapt easily. Okay? So, yon ang mga dahilan kung bakit importante talaga ang financial planning, Ms. Doy.
Okay, thank you so much, Miss Elsa. You know, sa First Vita Plus, meron kaming path to financial freedom. That's part of our talks. One of, ano yon, regular seminars yon sa First Vita Plus. And then I had the opportunity talaga to be the one to give it to them during the first few modules of Path to Financial Freedom. And one very important message that nandoon is that it is not how much you earn, but how much you save. Yes, that's very true. So yun yung isang bagay na paulit-ulit ko ring sinasabi na hindi naman kung gaano kalaki ang cheque na kinikita mo sa First Vita Plus ang magiging paraan para maging financially free ka, okay? But it is really how much you have saved or how much you save or how much you are saving, parang ganyan. So Miss Elsa, I know yung financial planning is not only applicable during pandemics like ito nga yung nangyari sa atin, wala namang may kagustuhan ng mga nangyari. But even in everyday lives, okay, na napaka-importante pa rin na magplano tayo tungkol sa finances. So, ano-ano yung mga importante bagay na dapat pagplanuhan para matiyak na tayo ay handa? Ano mang challenges ang dumating sa ating buhay, be it a pandemic or, you know, kahit na si Bill sa 30, meron kami tatawag na mas nakakatakot na sakit na virus, yung bills sa 30, which is yung bills every 15th. Bills every 30. So, ano yung mga importanteng bagay na dapat pagplanuhan para matiyak na tayo ay handa, ano man yung challenges na dumating sa ating buhay. So, maybe you can share with us with Vita. Yes, oo. Yun nga, so kaya nga tayo ay nag-join. Good thing ang First Vita Plus, meron din ganong program. So malaking tulong yan para sa lahat ng Vita people natin. So kami din, we joined this advocacy to promote financial literacy because that is really very important. Because financial literacy will bring us to financial wellness. And the main objective is for us to fight poverty. So, pwedeng labanan ang kahirapan eh. 'Di ba? Pero meron tayong mga kailangan gawin. Now, ito po yung mga scopes ng financial planning. Ito yung sinasabi natin na kailangan nating paghandaan. Okay? Ito yung mga bagay na kailangan talaga bawat isa sa atin, pinaghahandaan po natin. Okay? May pandemic man o wala. Okay? So, one is education funding. The other one is income continuation planning, retirement planning, investment and fund accumulation, risk management, and estate planning. So briefly, I wanted to discuss them. Yeah, medyo nawawala itong ano niya. Pakipalitan ng battery. Yung battery niya hindi masyadong. So, we'd like to say, like halimbawa, education planning, that's the first scope of financial planning. As a responsible and loving parents, I'm sure lahat ng mga nandito sa First Vita Plus ng mga magulang, I'm sure lahat kayo gusto niyo mag-provide ng quality education sa inyong mga anak, even when unexpected happens. You know, education planning is very important. Okay? Dahil kung hindi po tayo magpaplano, alam naman ho natin, maraming mga bata, literally ho, natigil ng pag-aaral dahil lamang sa hindi naghanda yung padre de pamilya. Minsan may padre de pamilya, siya pa yung nagkasakit, siya pa yung na-COVID, siya yung nawala. So, sobrang importante po. Kung ano man, kung saan mo gustong paaralin yung anak mo, importante po na mabigyan natin ng pansin ang education planning. The next one, sabi natin, financial risk management. Ang risk management naman, okay, lahat tayo, we are all exposed to risk. Wala pong exempted. Okay, mayaman, mahirap, o average, lahat po tayo, we are all exposed to risk. We cannot control that. It's only God who can control the risk. But we need to manage the risk. So that as we manage the risk,
There will always be continuous income for the family. Pag nagkasakit, may pagkukunan ng pampagamot. Or kung nagkaroon ng emergency, may pagkukunan. Okay? Pero ito yung nakakalungkot, Miss Doy. Majority ng mga Pinoy have none or insufficient funds for medical expenses. At ang sabi dun sa statistics, 6 out of 10 sick Filipinos die without seeking medical assistance. Iba't nakakalungkot na 6 sa 10 namamatay ng hindi man lang nakapagpagamot. Why? They failed to plan. Pwede hong hindi mangyari yon if only all people will learn how to plan ahead. And with the high cost of medical treatment, tayo mismo, sa lahat ng mga Vita people na nakikinig, assess yourself. With the high cost of medical treatment, will you be financially prepared if critically ill? Kasi kung hindi pa po, you still have time. Now is the best time for you to plan ahead. Financial planning is very important. And with the increasing number of COVID patients daily, every day, parami ng parami, will you be financially prepared if you or any member of your family is found positive? You know, few days ago, last Thursday, yung auntie ng husband ko died of COVID. And kanina, nabalitaan namin, the whole household, yung anak, yung asawa, yung auntie, lahat po sila may COVID. So, nakakalungkot. Ang dami-daming affected because of this COVID. Pero kailangan po talaga nating maging handa. Okay? Now, what if the virus retreats? Halimbawa sa ngayon, wala na si virus. But what if the virus retreats? Halimbawa, bumalik after a year. Kumbaga, walang nakakatiyak hanggang kailan eh. Paano kung nawala tapos bumalik? Are we financially prepared? Okay? Now, so ganun po ka-importante talaga na lahat tayo pinaghahandaan natin. So yun po yung risk management. Now, the other one, for some people, they would say, Miss Elsa, okay lang ako kasi ang dami ko namang savings. Okay? Okay naman ako. But you know what? Without financial planning, your savings is at risk. Okay? So, posible na baka pati yung iyong tinatago-tagong piggy bank maging skeleton na wala ng laman. So, we don't like that to happen. Yung ATM natin, di ba? Without financial planning, even your savings is at risk. And not only your savings, even your investment. Pwede kasi na without proper planning, pag nangailangan ka, what happens? Isa-isa mauubos, di ba? Benta ng kotse, benta ng bahay, benta ng paano-ano, di ba? We don't like that to happen. That's why financial planning is very, very important. And a lot of sick people die, not because there's no medicine, available ng medicine, but because there's no money. Kaya kailangan handa. Okay? Now, ito yung simple tips on how to save on medical costs. Okay? First tip, dapat lahat tayo merong regular exercise. Ayan, guilty rin ako dyan, Your Honor. So, kailangan meron tayong regular exercise. Makakatipid po tayo sa medical costs, hindi tayo basta magkakasakit. And then, of course, we need to eat healthy. Healthy food, drink Vita Plus, drink more water. Diba? Break that bad habits. Kung baga, kung nagsisigarilyo ka ng mga 5 packs, maybe this time, i-reduce mo yan into 2 or later maging 1. Diba? Consult your doctor. Kapag may nararamdaman, prevention is better than cure. Mas mabuti po na mag-consult agad sa doktor. Go generic. You can ask your doctor. Baka, kasi ang mamahal ng gamot, pero ang generic drugs ay maayos naman din po. Mas makakatipid kayo. And kung halimbawang talagang nangyari na tinamaan pa rin ng sakit, you have to be ready when it happens. So, paano ka magiging handa when it happens? First, Vita people, kailangan po lahat kayo as much as possible, have a health card. Kumikita naman, diba? Why not get a health card from an HMO? That will be a big help for you and your family. Second, you need to have PhilHealth. Kasi
Malaki din po ang nababawas in case magkaroon ng sakit. Malaki din po mababawas expenses kung kayo po ay may PhilHealth. And then the third, kailangan, ito po napaka-importante, kasi ang health card, mga nasa 80,000 lang din ho, minsan ang mga naipo-provide. Minsan nasa 100,000, depende din sa limit. Ang PhilHealth, cute lang din naman ho ang pwedeng bawasin. So halimbawa, if you're talking of a dreaded disease that will cost millions, may mga nagko-cost ng 2 million, 3 million, yung hipag ko, umabot ho siya ng 6 million. She was diagnosed of leukemia. A health insurance from an insurance company will be a big help. Small amount of savings, but definitely you will be provided for that. Now, the other one, the other scope is investment planning. Okay? So sa investment planning, ito naman ho yun. Ito natutunan ko to when I took up my masteral degree in financial planning. Kailan ba nadodoble ang pera? Okay? Halimbawa, may 1 million ka, kailan siya mag-2 million? Meron kang 3 million, kailan siya mag-6 million? Ang tawag po doon, rule of 72. So, 72 over the interest rate that you're getting equals the number of years to double your investment. So, halimbawa, kumukuha ka halimbawa ng 1%, 72 over 1% is 72 years. So, sa ngayon po, ang mga interest rate ng time deposit is 0.1875. So, 72 over 0.1875, that's 384 years to double your investment. There are investment instruments that will give you around 8%. So, that's about 9 years to double it. O kung na mga investment that's giving you 5%, that's around 14 years to double your investment. And then, ito po, galing yan sa Google. Ito, current rate, okay, ng mga iba-ibang bangko. So, ganun ka-cute ang ating mga interest rate sa ngayon. So, pero alam naman ho natin na ang inflation rate sa ngayon is 4.5%. So, ang ibig lang hong sabihin yan, Vita people, kung ang inflation rate is 4.5, pero ang kinikita ng your time deposit is 0.1875, ang ibig lang sabihin nun, your money is not even coping with the inflation. So, do you know how much you're losing? Gaano kalaking pera ang nawawala? Halimbawa, ang laki-laki ng pera mo na nasa bangko. Gaano kalaki ang mga nawawala? So, sa bank savings deposit, 0.0625. Time deposit, 0.18. So, kung meron kang checking account, baka yung karamihan ng kinikita mo sa Vita nasa current account, that gives you 0%. Okay? So, yung inflation rate at 4.5%, that only means your money is not really even coping with the inflation. Now, second to the last na scope, ito lang yung medyo mahaba lang natin discussion, Ms. Doyi. The second to the last is retirement planning. Lahat po tayo, importante mo na pinaghahandaan natin ang retirement. So, do you want to enjoy the longest holiday of your life? We all need retirement planning. Because pagdating ho natin ng retirement, dalawang bagay ho ang pwedeng mangyari. It's either you enjoy your retirement or you retire from your enjoyment. Alin ang mas gusto natin doon, di ba? I'm sure si Ms. Doy mag-e-enjoy ng retirement ito. But for some people, hindi natin tiyak. That's why retirement planning is very important. Okay? So ayaw naman natin na pagdating ng ating retirement, naghahanap pa tayo ulit ng trabaho, di ba? Or nag-aantay tayo ng ayuda o pumipila tayo dun sa community pantry. Di ba? So ayaw nating mangyari yon. Kasi pagdating ng retirement, di ba, tigil ka ng trabaho. Pero pagdating ng mga panahon na yon, ano yung mga immediate concerns mo? For sure, ang dami mong inaalala. Di ba? So, halimbawa, sa ngayon, nag-save ka para sa retirement mo. Pero, 3 years pa lang, naubos mo na, ano options mo? Diba? Wala kang magiging options. Pagdating ng mga panahon na yon, do you still have to pay for your electricity, your water, and grocery bills even if you are already retired?
Definitely yes. Diba? Kailangan mo pa rin isettle ang lahat ng mga financial obligations mo. Diba? And after retirement, halimbawa, tumagal ang buhay. Diba? Pero, halimbawa, nag-retire ka ng 60, inabot ka na hanggang 80. So, isipin mo, 20 long years na walang pumapasok na income. How do you manage? Do you still have the money to pay for your immediate household expenses and medical treatment? Kung wala ka na, who will provide for this? Sometimes dito marami sumasama yung loob kasi, ay hindi, pinaaral ko yung anak ko, pagtanda ko, dapat tutulungan niya ako. Pero hindi po ganun Magkakaroon din ho ng sariling pamilya yung mga anak natin. So tayo ho, obligasyon ho ng bawat isa sa atin na pagplanuhan ang ating pagtanda. Okay? And based on statistics, out of 100 Filipinos age 65, 45 are dependent on their family for support. And 30 are still dependent on charity. And about 22 people are dependent on their family or are still working and cannot retire yet. And only 2 are financially independent. So nakakalungkot, di po ba? Kaya nga ako, sabi ko nga, sa kakayahan ko bilang isang registered financial consultant, hindi po ako mapapagod na magturo ng tao. Kasi nakakalungkot pag nakikita natin yung statistics. Diba? Imagine, out of 100, only 2 are financially independent. If only people would learn how to plan ahead, hindi po mangyayari yung mga ganyang bagay. Okay? So imagine at this time of pandemic, halimbawa, retirement days mo na to ngayon. No work, no pay. Okay? Tumigil si income. Okay? Your income stops, but your expenses continue. So what happened? With the increasing number of COVID-19 patients daily, will you be financially prepared if you or any member of your family is found positive? Di po ba? So, if you fail to prepare now, you would probably suffer in the future asking people for support that you yourself should be responsible of. Ikaw dapat yung responsible dun. Diba? So, ganun po ka-importante na pinaghahandaan natin yung ating retirement. And the last, okay, is estate planning. Okay? So, ang estate planning po, okay, the moment a person dies, lahat po ng kung ano man ang meron tayo, bahay, kotse, pera, alahas, everything that we own, diba? Portion of that goes to the government in the form of taxes. So, Vita people, tingnan po natin, assess yourself now. Will your family enjoy your entire estate intact and undiminished without estate tax worries because you prepared for it? Kasi nga po, pagka namatay, ang unang-unang magmamana, hindi yung pamilya, BIR muna. At napakabigat po ng taxes. Kaya hindi pwedeng hindi natin paghahandaan. Hindi rin naman natin pwedeng takasan. Diba? Sabi nga, in this world, nothing is certain but death and taxes. Ayaw nating mangyari na because of not being able to plan, yung mga pinaghirapan natin, ayaw natin syempre mapunta yan sa government. Pero importante po na mapaghandaan. Kasi pag hindi po natin pinaghandaan, kinakain ng taxes yung halaga ng mga properties po natin. Okay? Now, so ano po ba ang estate planning? Diba? So, ang estate planning po, ito po yung paraan ng paglilipat. Halimbawa, namatay ang may-ari, halimbawa yung magulang. Estate planning is the act of preparing for the transfer of a person's wealth and assets after his or her death. Okay? So pagka namatay, di ba? Ililipat yung pag-aari. Okay? So, yon Miss Doyi. Yun po yung mga bagay patungkol po dun sa mga scopes ng financial planning. So we will learn about education planning, investment planning, risk management, retirement planning, at itong pinakahuli ay estate planning. So, Miss Doyi.
Okay, so ang pinaka-importante po na salita na habang ako po ay nakikinig is yung salitang planning. Yes. Sa pagpaplano. So siguro po hindi enough that na meron tayong negosyo katulad sa First Vita Plus. Kung hindi, yun nga po, para maging prepared tayo, hindi lang po sa kahit na anong pandemya, kung hindi sa pang-araw-araw nating pamumuhay, is that we have properly planned everything. So, Ms. Elsa, I know that this will not be the last time that we will be with you, no? Kasi I'm after po today, Miss Elsa and I will talk about yung mga future po na kasi ito po ay yung pag-uusap natin ngayon ay napakadami pong mga topics. But I plan po with the help of Miss Elsa to make this as a regular talk po ng First Vita Plus para po isa-isahin natin lalo na po yung mga scope ng financial planning na dapat po talaga ay matutunan ng bawat First Vita Plus dealer. So don't worry, Vita people. We will, Miss Elsa will give an in-depth o mas malalim po na talaga na talakayan sa bawat topic po na diniscuss niya sa atin about planning. Okay? So, Miss Elsa, alam ko na maraming taong gusto mang makapag-save para sa future. Pero minsan, kahit na meron silang First Vita Plus na negosyo, hindi pa rin nila magawa. Kahit na nga nung meron kaming Path to Financial na module, I know this is yung financial literacy kasi yung talagang pag-unawa kasi minsan sa Pinoy, no, lalo na Ms. Elsa, hindi masyadong well-stressed o hindi masyadong binibigyan ng importansya yung paghahanda. Kasi halimbawa katulad ng death, yung medical risk, halimbawa, ayaw na pag-usapan ng Pinoy na baka kung magkasakit o kung mamatay, no, parang tabu o parang di ba na parang nasanay yung matatanda lalo na o wag pag-usapan yan kasi baka mangyari, di ba ganon? So tuloy yung mindset ng ibang tao is ayaw nila pag-usapan dahil natatakot silang mangyari. Pero it is inevitable. Hindi po ito maiiwasan. Tama, Ms. Elsa, no? The only thing that is certain is death and taxes. Di ba? Hindi natin pwede talaga yan. Oo po. And both entails at pareho ay kinakailangan ng pera, no? Correct. So, alam ko na marami talagang gustong mag-save, pero minsan ay mahirap gawin. So, ano yung po pwede na short tip na po pwedeng nating i-share sa Vita People on how to start really to plan and to save? Kasi para sa akin, it's not enough that we save, no? Okay, it's not enough that we earn. Tama yun. Yeah. It's not enough that we save. Okay? Kasi nga kanina nakita natin na kahit na yung ating may mga financial risk din na tinatawag pala, na kahit yung savings natin ay po pwede rin mawala kung hindi tama ang ating pagpaplano ng ating kaperahan. So, ano ba yung po pwede mong maibigay na tip, Miss Elsa, on saan pwede magsimula yung Vita People ng pagpaplano? Meron ako ditong mas simpleng paraan ng pagsisave. Una, kailangan may motivation ang bawat isa sa atin, especially the Vita People. Minsan, di ba, every New Year na lang, di ba, may mga New Year's resolution na, hindi, magsisave na ako. Pero February na, hindi pa nasisimulan, di ba? Siguro maganda na ang lagi nating iisipin, magsisave ako kasi para pang-aral ng anak ko to . Magsisave ako kasi gusto ko pagdating ko ng retirement, sobrang comfortable ako. Ayoko mawalan ng saysay yung pinaghirapan ko sa Vita. Kailangan pagdating ng panahon na magre-retire ako, very comfortable. You will be motivated to do that. You will be motivated to save. Kasi alam mo, sa dulo, ikaw din ang magbe-benefit doon. Diba? So, napakasimple lang din naman ho ng paraan para makasave.
ang tawag natin doon, 70, 20, and 10 rule. Whatever income you have at the moment, spend 70%. Okay? Pero yung 20% i-save mo. And then yung 10%, depende na sa'yo, pwede mong ibigay sa church nyo o pwede mong ipantulong sa ibang tao. Pero isang simpleng paraan para makasave. Pag kumita ka halimbawa ng sabihin mo, kumita ka ng 100,000, huwag mo na isipin 100, isipin mo 70. Para yung 20,000 na isave mo para dun sa dream mo. Yung 10%, depende na sa'yo kung saan mo gustong ilagay. Okay? So, kasi pag hindi po tayo nagkaroon ng tamang disiplina sa pagsisave, posible ang future ho natin, di ba? Mas lalong nakakalungkot kapag naranasan mo na ang maayos na buhay dahil sa First Vita Plus. Pero dahil hindi ka natutong magplano, baka mawalan ng saysay, di ba? Sayang naman. Di ba? Gagawin mo yon dahil mahal mo ang pamilya mo. Okay? So, yun po, Miss Doyi. Actually, tama yung sinasabi mo, sobrang bitin ng oras. In fact, yung bawat scope ng financial planning, Miss Doyi, sobrang interesting nung topic na to, na kailangan talaga ng in-depth. In fact, lalo na ang estate planning, kailangan talaga ng mas malalim na pagtuturo, mas himay-himayin, para mas maintindihan ho natin. Like halimbawa, tulad ng estate planning, akala natin as we invest on properties, di ba, namimili yung karamihan sa inyo ang gagara talaga ng mga bahay, ng kotse, without knowing that the moment na tayo nag-go to heaven, finish or not finish, sabi ni Lord, pass your paper. Pero the moment na mangyari yon, portion ng lahat ng pinaghirapan natin goes to the government in the form of taxes. So pag hindi natin yung pinaghandaan, kawawa yung pamilya. Paano kung hindi sila handa? Saan sila kukuha ng pambayad ng taxes? Hanggat hindi nababayaran, di ba? Paano matatransfer yung property? Miss Elsa, magkano na ba ngayon ang estate tax? Parang before it was 30%, ngayon yes. ay Good thing because of train law, bumaba na, Miss Doyi. So 6% na lang. Oh, okay. So at least maliit na lang. So malaking tulong na rin yun para sa atin. Kasi yung iba, dahil ang laki-laki ng babayaran taxes, ang nangyayari, nag-e-evade na lang. Pero hindi solusyon yun, di ba? Kasi hindi na lang nagbabayad, ang ibig sabihin, no? Hindi na lang nagbabayad. Marami kong hindi nagbabayad. Dati kasi, I remember it was 30%. Yes. When my father passed away and then my mother passed away also, 30%, we had to pay 30%. So ngayon pala ay bumaba na. Oo, ngayon bumaba na, 6% na lang. Pero kailangan, kahit sabihin mo, ay 6% na lang pala. Pero kahit 6% yan, sabihin mo na, halimbawa, meron kang 30 million worth of estate. Pag sinabi po natin, Vita people, pag sinabi nating estate, everything that you own. Bahay, kotse, kung meron kang kondo, pera mo sa bangko, lahat po yun. That forms part of the estate. So if it's 6%, Miss Elsa, that's 1.8 million pala, no? If you have 30 million worth of assets, be it property or cash. So yung 1.8 million pala ay mapupunta sa government. Actually, meron naman mga personal deductions. Like halimbawa, personal deduction of 5 million and then meron pang extra na 10 million para dun sa halimbawa, bahay mo talaga yon. So 15 million more or less. So 15 million, kung 30 less 15 million ay taxable. Oo, ng tax. But still, that's 900,000, di ba? Yes. So it's a lot of money. That's still a lot of money. Kung hindi din ho pagpaplanuhan ng bawat isa, pagdating ng panahon na yon, especially kung yung mga bata lang yung naiwan, hindi nila alam anong gagawin ko, paano malilipat paano lilipat yung property. Hindi po talaga malilipat yung property hanggat hindi nasisettle ang estate taxes. Okay. So siguro, Vita people, talagang magkakaroon tayo ng mas
malalim na talakayan on the scopes of financial planning. Isa-isahin po natin yan. Siguro it will be like one topic per discussion in the future with Miss Elsa, no? Kasi gusto ko talaga, Vita People, maintindihan natin yung kahalagahan ng financial planning. Because lahat po ng ginagawa natin, lahat ng trabaho natin na walang tulugan, walang kainan, no, para lang makapag-ipon, mawawala to lahat kung hindi natin paplanuhin ng tama ang ating pera. Okay, so I think more than earning with First Vita Plus, yun talaga pong saving and planning ang napaka-importante. So we will have marami po, this will be a regular thing, Ms. Elsa. So and then you'll be with me to discuss, and kayo na lang po alone to discuss kasi you are the expert on this. Okay. I'll be glad to do that, Miss Doyi. In fact, sabi ko nga sa'yo, this has been my advocacy. Talagang ginagawa ko po talaga ito na, sabi ko nga, binigay sa akin ni Lord yung skills, tapos nag-aaral pa ako, and the heart is there. I really have the sincere intention to help people. Kasi parang dinudurog yung puso ko pag nakikita ko na napapariwara yung mga tao dahil lamang sa hindi po sila natuto. Yes. May nagturo lang, di ba? And especially with our business, with sa First Vita Plus, no, napakalaki ng perang pwedeng pumasok sa isang tao, regardless of sino. Maging sino ka man, kung dati kang walang-wala, pwede kang magkaroon ka agad-agad ng malaking pera. So siguro yun minsan yung problema ng marami rin sa First Vita Plus. Pag nakahawak tayo ng malaking pera agad, hindi natin alam kung paano natin i-manage, kung paano natin hawakan para hindi na rin siya mawala. Kasi marami na over the years, we're nearing 20 years, marami ako nakita sa First Vita Plus na yumaman pero yung ending is unti-unti ring nawawala, na gagastos lang hindi tama kasi walang tamang gabay kung paano at ano ang gagawin sa kanilang sa pera. So, my next question is, maraming ang tao na, lalo na sa First Vita Plus, na maayos na ngayong kalagayan. Ngayon, more, as compared to before, may mga investments na, properties, mga pera sa bangko. So, kailangan pa rin ba nila ng comprehensive financial planning? Papaano ito? What is comprehensive financial planning for them? For those people na meron ng naitabi, meron ng na-save, meron ng na-invest, etc. Yan. So, actually, para dun sa mga tao na may mga natabi na, may mga investments na, all the more na kailangan talaga ng financial planning. Why? Kasi nasubukan na din nila, o kumbaga may pera na sila Posible na kung halimbawa hindi nila alam, nilagay lang nila pala sa bangko yung pera nila na kumikita ng 0.1875. With the inflation of 4.5, hindi nila intindihan, ang laki pala ng nawawala niya. Diba? That's one. Pangalawa, maganda na yung nito Kumbaga, angat na yung kanyang lifestyle. So gusto natin patuloy na magiging maganda ang lifestyle niya. That's why, importante na pagplanuhan ang lahat ng scopes. Okay? Mula sa, kumbaga, sabi nga natin, ang dami na niya naipon, may savings na siya. Pero, pwedeng isang sakit lang, maubos lahat yun Diba? Hindi natin pwedeng panghawakan yun, kaya kailangan pa din talaga ng financial planning. Kahit sabihin natin, mayayaman na yan, mas kailangan pa rin talaga. Para mas pangalagaan natin yung savings niya, yung investment niya, yung future ng family niya, yon. Okay. Siyempre, sa First Vita Plus, we want to have financial freedom. No? Yun yung time freedom, health freedom, and then financial freedom. Yun yung magbubuo ng ultimate freedom. So freedom, meaning kalayaan. So pag sinabing financial freedom, ito naman yung talagang itinuturo natin at the goal, no, the objective of the business. Maging sino ka man, magkaroon ka ng financial freedom. Ibig sabihin ay kung
kung yun nga, may mga emergencies na mangyari, meron kang pagkukunan, meron kang pera, kung ano man ang kailangan mo, your needs and your wants and your expenses, meron kang pagkukunan. So, ito yung financial freedom na ina-attain o inaasam o goal ng bawat isa sa First Vita Plus. So after that, syempre, marami rin sa atin no na iba na rin ang kalagayan sa buhay, guminhawa na. Pero minsan hindi inaasahan. Yun nga, the only certain in this world is death and taxes. So sa kultura natin lalo na, Miss Elsa, parang hindi nakasanayan kasi gumawa ng will, no, yung last will and testament na tinatawag. Maraming nagsasabi na ito ay yung estate planning at will writing ay para lang sa mga mayayaman. Gusto kong i-explain mo, Miss Elsa, na hindi yun totoo, no? Siguro maaaring mag-share ka kung papaano na ngayon pa lang ay maghanda na tayo para sa mga maiiwanan natin sa buhay. Okay. So this is one topic that most Filipinos ayaw nilang pag-usapan to. True. Pero, kaya naman kung kailan kinakailangan ng pag-usapan ay huli na yung lahat, hindi na paghandaan. Okay, I remember if I may just share with the Vita people. My parents, yung mga magulang ko, were fortunate enough to na magkaroon sila ng financial planning early on kahit na sila ay nabibilang doon sa generation na yun nga ayaw pag-usapan yung tungkol sa kamatayan, no? Pero both my parents made sure na all 5 of us girls ay napaghati-hatian ang kanilang mga naipundar na ari-arian bago pa man pumanaw ang parehong magulang ko. So they were ready because naplano nila ahead of time. Ang kadahilanan ay para hindi mag-away-away yung 5 magkakapatid. No, kasi syempre puro pa naman kami babae. Ang tawag sa amin wicked sisters. So baka mamaya ang ending, syempre may mga asawa, baka ang ending mag-away-away. Kaya na-foresee na yun ng mga parents ko. Alam na nila, kaya naipaghati-hati na bago pa man pumanaw. So that is one good thing about it. Pero because we were open, my parents were open to the future. Ibig sabihin ay hindi ito isang topic na dapat hindi pag-usapan, hindi. Dapat ngayon pa lang, lalo na kung meron kayong iiwanan, kung meron kayong ipapamana sa mga anak, ay pag-usapan na hanggang buhay pa at planuhin na kung paano iiwanan sa mga, kasi di ba, bakit ba tayo nagtatrabaho? Bakit ba tayo nag-i-invest? Para kapag namatay ba tayo ay wala? No, we are investing, we are earning money for our children. So ibig sabihin ay may pag-iiwanan kasi tayo. So yun, Miss Elsa, how do we go about estate planning and will writing? Lalo na yung will writing, napaka-importante pala nun. Yung last will and testament, napaka-importante pala sa isang pamilya nun. Ay, sobra, Miss Doyi. Actually, I have few slides for that para mas maging malinaw para sa ating mga attendees. Yan, if I will be able to share my screen again. Yan. Okay. I only have few slides kasi sabi ko nga napakalawak na usapin itong estate planning, but briefly we will discuss this. So why is estate planning important? Okay, this is really very important. This is done to assure the distribution of all estate assets in accordance with desires. Yung ginawa ng parents mo, Miss Doyi, napakaganda, di ba? Mahal na mahal niya kayo, hindi niya na ginawa na pagka nawala na siya, bahala na kayo. Hindi. Naging maayos ang distribution because siya mismo ginawa niya yung estate planning. And estate planning is done to provide sufficient liquidity to cover estate settlement expenses and taxes. May babayaran eh. Without estate planning, clueless yung mga maiiwan. Anong gagawin? Saan kukuha? Hindi malilipat kung hindi babayaran. Proper planning can reduce income taxes
income tax liability over the long term. Yes. Kasi kung hindi mababayaran on time, lumalaki ang dapat bayaran because of penalties, surcharge, interest. So with estate planning, hindi po mangyayari yon. Marireduce yung income taxes. Now, tatlong bagay po ang components ng estate planning. Creation, conservation, distribution. Okay? Pag sinabing creation, eto Vita people. Pag sinabing creation, gusto mo ba mag-iwan ng pamana sa anak mo? Hindi lahat ng mga tao may sapat na halaga na may papamana. Merong mga talagang gusto magpamana. Halimbawa, may 3 anak ka. Gusto mong pamanahan ng tigli 5 million bawat isa. Okay, so 15 million. Pero wala kang 15 million ngayon. Alam mo ba, through estate creation, pwede kang mag-create ng pamana na 15 million kahit wala ka nun ngayon. Okay? So, paano? O di ang gawin mo, simple lang naman, cover yourself with life insurance. Halimbawa, 5 million. Na kapag ikaw nawala o 5 million goes to your child A, another 5 million goes to child B, another 5 million goes to child C. In that way, nakakapag-ipon ka para sa 15 million mong pamana, pero wala kang 15 million ngayon. Small amount lang ang kailangan mo. Okay? And for some people, halimbawa, may mga properties. Iba-iba ang halaga. Halimbawa, may property na nasa Forbes Park, may property na nasa Cainta, may property na nasa probinsya. Siyempre, yung nasa probinsya, malitang value. Through estate creation, pwede mong ma-equalize yung share. So, hindi magtatampo, halimbawa, yung Forbes binigay mo sa panganay, magagalit si Bunso. Pambihira, binigay mo sa akin yung nandoon sa probinsya na wala man lang kahit ano, di ba? So, through estate creation, pwedeng ma-equalize. So, pwedeng natin, ayan, ituturo ko sa inyo yan sa next na ano natin. Ang conservation, sabi nga, taxes can eat up the estate. You cannot evade taxes, pero pwede mong ma-minimize through conservation. Etong distribution ang pinakamabigat. Kaya nga napaka-bless mo, Miss Doyi, kasi responsible na mga magulang mo. Yes. Hindi And nila hinintay. Elsa, I realize that now, no? Oo. That we were really so blessed na meron kaming parents who were open to estate planning long before. Kaya po yung sinasabi nyo ngayon na estate distribution, yung equal distribution, they were able to do that with the 5 of us. Kaya naman, wala namang issue, walang naging issue. Yes. Diba? Pero sa pamilya na may mga problema sa ganon, na nawala na yung magulang, marami tayong nabalitaan na ganyan. Yan, pagdating dun sa lesson natin ng estate planning in the future. I'll give you samples of family nga talagang nag-away-away, meron pang nagpatayan dahil lamang sa mga ganyan. At yun ang ayaw nating mangyari. Kaya mas mabuti na maaga pa lang, ginagawa na natin ang dapat. So, yung estate distribution, ito ang may pinakamabigat na problema. That's why planning is needed. Professional advice is necessary. Preparation is a must. Of course, yung dreams ng estate owner must be realized. Diba? So, some people would say, hindi, okay yung mga anak ko, mababait sila, hindi sila mag-aaway-away. Pero, paano naman yung mga in-laws, diba? Hindi natin masabi yun. Diba? So, ang dami pong mga storya ng mga estate owners na love sila ng mga heirs habang hindi pa na-distribute. Pero kung na-distribute na at siya ay buhay, ang nangyayari, parang siya naman ang nanglilimos. Diba? Tama din po na mag-iwan sa sarili habang ikaw ay buhay. Kasi hindi mo rin masabi . So, in the future, I'll give you a lot of samples na minsan magugulat ka, mga horror stories ng estate planning na because of lack of planning, nawala lahat ang mga pinaghirapan. Yan. Yung kaninang sabi mo, Miss Doyi, yung sa will writing. Will writing is very important also. Will writing is part of estate planning. So yung will, alam naman natin yun. That's the legal document na nagsasabi paano i-distribute yung kanyang estate kapag siya ay namatay.
Testator, siya yung magbibigay ng will. Yung heirs, siya yung pamilya na tatanggap, yung mga anak normally or yung spouse. And yung executor naman, he is appointed to administer the last will and testament of a deceased person. So very important po ang paggagawa ng will. Pero ito, sometimes may mga tao o mga compulsory heir na nadi-disregard. But you know what? Wills are nullified if there are parties who have rightful shares but they are deprived. So tinanggalan ng karapatan. So pwede ho pala yun na mawala ng bisa yung will. So yan, aaralin ho natin ng mas malalim po na yan. And then I will also teach you how do you prepare a will. There are two types, notarial. So pagka notarial ho, kailangan mayroong 3 credible witnesses. Yun ho ay nanotaryo ng notary public na yun ay ginawa mismo ng testator. Of course, mayroon pa mga ibang legal requirements yan. Yung isang klase, ang tawag po doon ay holographic will. Ang holographic will, hindi mo kailangan ang witness. Okay? And they should be entirely handwritten, sulat kamay. May date at may signature nung testator. So maganda ho talaga na gumawa talaga ng holographic will para malinaw. Kasi hindi natin alam eh. Because of this pandemic, hindi natin alam. Miss Elsa, sorry, I have to cut you. Di ba yung holographic will ay mas matibay na klase ng will more than over notarial will? Tama ba yun? Tama yun. Kasi talagang sulat kamay niya yan eh. Yes. Diba? At saka lagi yung updated. Okay? So talagang kahit sabihin mo pa na sulat kamay lang yan, talagang yan ay talagang nire-recognize mo talaga ng batas. Yes. In fact, sa parte yun yung tinuruan ko din yung mother ni husband, si June. So tinuro ko sa kanya yung holographic will na yan. Ang bilis talaga nakakatch up. Alam mo bang gumawa siya, Miss Doy? Marami siyang properties. Tapos, months after that, parang siguro mga 8 months after she prepared the holographic will, ay siya'y nag-goodbye. So, nung nag-goodbye, naibigay pala dun sa hipag ko, dun sa sister ni June, yung holographic will. And then, in that holographic will, naka-indicate ano yung mapupunta kay ganito, ganito. Ang ayos. So, umalis siya na walang mag-aaway-away na magkakapatid na, teka, bakit sa'yo napunta yung ganito? Yun ang will ng tao eh. Diba? Yeah. Kaya napaka-smooth flowing kapag mayroong will. Tama yan, Ms. Elsa. Kasi even my parents prepared long before yung holographic will. That's why wala talagang naging issue because sinunod kung ano yung nararapat, galing talaga sa kanila yung wishes nila ay nasunod dahil sila yung sumulat talaga ng will. Ito ay, kumbaga ba, sila yung nagbigay na sa bawat anak kung ano yung gusto nilang ibigay. So, mas maganda kasi walang naging question kasi yun yung last will. Yun when we have to respect kung ano yung last will nila para sa mga anak nila. Parang ganun. Correct. At saka doon, alam mo, pag gumagawa ng last will, ramdam mo kung gaano kakamahal nung gumawa ng will, di ba? Kasi doon sa will, pwede ka pang magbigay ng advice, pwede kang magbigay yung lahat ng bilin, kaya nga huling bilin eh, di ba? Lahat ng gusto mong sabihin, pwede mong ilagay doon sa last will, di ba? So, I myself, I prepared my own will. So, ako, every time na pag nire-review ko yung aking ginawa na will, hindi ko maiwasan, Miss Doy. Ako mismo naiiyak talaga. Pero feeling ko, di ba? Yeah. It's an expression of your love for your family. Kaya kailangan talagang gawin. Kaya nga, Miss Elsa, marami talagang Pinoy na ayaw gumawa. Kasi parang, parang mamamatay na ba ako? Hindi po, hindi ganon. Ito ay inaayos lang natin habang maaga pa, lalo na yung maiiwanan natin. Kasi imagine, this is why we appreciate our parents so much. Kasi with all our inheritances, kung hindi sila naghanda, ay
yung pagbabayad pa lang ng taxes ay napakalaki na. So, magiging malaking problema pa yun at magiging cause pa yun ng away-away kung iniwanan lang ng basta-basta. Pero hindi nila ginawa yun kasi nga alam nila na kinakailangan maayos lahat at mahal nila kami na hindi kami mag-away-away, parang ganun. Correct, oo. Alam mo, if only all parents would do that, napakagaan, di ba? Napakaganda na kumbaga aalis siya na mapayapa na yung pamilya niya hindi mag-aaway-away. Kaya naman nagkakaroon ng away-away kasi hindi guided. Diba? So yung financial planning, lalo na tong estate planning, that will serve as a guide for us. Diba? Kung paano natin mas pangalagaan yung mga pinaghirapan natin na hindi mawalan ng saysay. Oo. Yes, that is really the point. Yun talaga yung kahalagahan kung bakit dapat ay pinagpaplanuhan ng lahat. Kasi ang hirap kumita ng pera. Lalo na sa First Vita Plus, lalo na ngayong panahon, napakahirap kumita ng pera. Tapos nakakalungkot kung ang ending pala ay magkakagulo lang ang mga anak natin o di kaya ay magiging sanhi pa yon, magiging reason pa yon para mag-away-away sila o magkagalit-galit sila o magkawatak-watak ang pamilya. Kaya this is one thing na minsan ay we take for granted dahil tabu, dahil ayaw natin pag-usapan ang mga ganitong mga topics. But this is very important, especially kapag meron talaga tayong ipapamana. Correct. Siguro, ang unang-una talaga nating papagtrabahuhan ay yung ipapamana natin. Bago tayo gumawa ng last will and testament, baka naman wala tayo ipamana, pero meron ka ng last will and testament. Okay? Kailangan magtrabaho ng husto sa First Vita Plus para maraming ipapamana. Oo, tama po yun. Okay. So, Ms. Elsa, meron pa po bang pwede idagdag doon? Hindi. So far, yun naman yung ating doon sa estate planning. So, kumbaga, yung mas malalim na katuruan, maybe in one of our talks about, yung talagang focus lang tayo ng estate planning. Yes. Oh, we will do that. Some samples of yung mga tao, well-known personalities na talagang because of lack of planning, talagang away-away talaga. So, marami tayong pag-uusapan na ganyan. Ang lang natin ngayon, Miss Doy, kailangan talaga naturuan natin yung mga tao. Yes, Minority daw nga ng Filipinos, di ba, seek out professional financial advice. So bihirang-bihira yung humihingi talaga ng advice, parang feeling nila they can do that on their own. And this may be the reason why a lot of Filipinos are financially unprepared for their future. Correct. So, ang sa akin naman, if you need help, ako nandito lang. I can always find ways to help you kung kailangan talaga ng Vita People ng professional advice on how to do that, on how to do proper planning. Yes, that's why po, Vita People, don't worry kung medyo bitin kayo ngayong araw na to kasi this topic really is a very broad topic. Napakarami pong kailangan himayin, especially the scope of financial planning is very broad. Kanina po ay meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, di ba po, limang klase, 5 scopes of financial planning. That's why we have to go through each and every na scope talaga po na individual topic na lang. So we will do that, Vita People, don't worry. Okay, so we have, Miss Elsa, I hope you don't mind, we have some questions from lahat po. Ang meron tayong mga katanungan para sa mga participants po natin ngayon. Okay? So let me read the first question. Again, if you have questions, please just send it dun po sa number na binigay ko kanina. Okay? So the first question is, where are the best investment options at this time? Okay. Po, what are, not where po, what are the best investment options at this time? Mas maganda siguro kung ipakita ko sa kanila itong, wait lang wait. There. Kumbaga to summarize, para mas maintindihan din ng Vita People kasi hindi lang sapat na alamin saan ba magandang mag-invest.
maganda maintindihan natin how do you invest. Okay? Para mas maintindihan, tama ba yung paraan ng pag-i-invest? Yung pinag-usapan nating 5 scopes of financial planning. Okay? Ito yung pinaka-summary. Okay? In order for us, lahat tayo magkaroon ng mas matibay na financial foundation, there are 2 basic principles that all of us should have. One is investing. Okay? So sa investing, ang main objective mo, palakihin yung pera. Okay? May pera ka na, kailangan mong palakihin. Kailangan maintindihan natin, when you invest, there are 3 basic elements that you need to understand. One, yung time. Yung time element should be medium to long term. Hindi pwede nasasabihin ng ay magi-invest ako pero pang 2 months lang. Ay hindi po investment yon. Kailangan pag sinabi mong investment, medium to long term, 5 to 10 years. Kailangan yung capital mo around 100,000 pataas. Kailangan knowledgeable ka. Kung hindi ka knowledgeable, kailangan meron kang financial advisor na magbibigay sa'yo ng enough information para maiwasan nga po yung mga scam. That's why kami dito gumagawa kami ng financial literacy program. Now, you are given options. Ito yung tanong niya. Ano option? Pwede mo ilagay yan sa bangko pero hindi kumikita. Mababa pa sa inflation rate ang pwedeng kitain. So, one very practical option is through bonds and equities. Ito yung mga variable investments. Okay? So, marami naman po yan. Pagka ganitong klase ng investment, mayroon ding risk. Okay? So, hindi naman ito laging kumikita lang. Meron talaga din siyang risk. Ano yung risk? Meron ho siyang fluctuation. So, pag sinabi yung market fluctuation, ayan ho siya. Minsan tataas, minsan bababa, akyat, baba. Kaya nga, importante na 5 to 10 years ang iyong time frame. Para kahit bumaba, umakyat, hindi ka nagwo-worry. So yun po yung prinsipyo ng investing. The other one, sabi ko nga sa inyo, 2 principles for us to have a strong financial foundation. The other one is insuring. Sa insuring, this is the most affordable way to create money. Magki-create ka ngayon ng pera to make sure fund is available when you need it most. Kailan ba natin kailangan ng higit ng pera? Pag nagkasakit. Pag nagkasakit at ang pera mo lang nasa investing, ubos yun. Pero kung ang pera mo meron sa investing, meron sa insuring, pag dumating yung time na nangyari yan, na nagkasakit, diba? Immediately available, may pera. Now, halimbawa naman, dahil sa sakit o because of accident na disabled, kung meron itong principle of insuring, immediately, may pera din na gagamitin. Ito yung sinasabi natin na kapag, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, hindi natin alam, di ba? Pero kung ikaw meron ka nitong principle na to ng insuring, available agad-agad. Okay? O paano naman pag nagkaroon ng emergency? Katulad ng isang kaibigan namin, isang kliyente na nagkaroon ng emergency, nawalan ng trabaho because of pandemic. Dahil meron siya nito, easily we were able to get 500,000 from that policy. So nagamit niya para sa emergency needs niya. Now, paano pag nangyari na na-goodbye? Finish or not finish, sabi ni Lord, pass your paper. Paano maiiwan? Pag meron ito, nitong insuring, may maiiwan sa pamilya. So halimbawa, kumuha ka 10 million o immediately may 10 million yung pamilya. Diba? Konti lang iyak niya, diba? Kasi marami siyang pera. So of course, gusto natin na hindi naman magkasakit, hindi ma-disabled, hindi magkaroon ng emergency, hindi rin naman mawala. Pag yun hindi nangyari, ito siguradong mangyayari na ikaw magre-retire. Pag ikaw nag-retire, at meron ka nitong principle na to, may pera ka pagdating mo ng retirement. Kung dito sa kabila, kailangan mo ng malaking halaga at kailangan mo 5 to 10 years, dito sa insuring, immediately available. So, importante po ito.
immediately available. Pag nagkasakit, pag na-disabled, nagkaroon ng emergency, na-dead, immediately available. Doon sa kabila, kailangan mo malaking halaga. Pero dito, sa insuring, pwede ka 5,000 every month. Depende sa'yo kung magkano ang gusto mo. Kahit nga 3,000, halimbawa, gusto mo yung pati anak mo, bigyan mo. 3,000 may mararating. So, depende kung magkano. Okay? Now, diyan sa insuring na yan, irregardless, dito kay investing, may fluctuation pa yan eh. Depende yan sa market movement. Depende yan sa takbo ng investment. Pero sa insuring, whatever is your benefit, immediately available, and that's guaranteed. So in order for us to have a strong financial foundation, dapat po talaga yung dalawa. Kung hindi kakayanin si investing at this time, magsimula muna, yung mga iba dyan, magsimula muna kayo kahit dun sa insuring. Kasi kapag nagsimula kayo dyan, you have the peace of mind. Kung magkasakit, may pagkukunan. Kung na-disabled, may pagkukunan. Diba? O pag na-dead, may pagkukunan ang pamilya. At hindi kailangan ng malaking halaga to have that. So, yun, yung sinasabi. Kumbaga, kaya hindi ako nagbigay ng isang direction lang na saan pwedeng mag-invest. Kasi kailangan maintindihan po natin, Vita People, sa ano yung mga dapat nating maintindihan patungkol sa pag-invest. At ano din yung mga impormasyon na importante para masabi natin na pag dumating yung ganitong problema, ayan, may available funds para sa iyo. Yun, Okay. Ms. Doyi. Okay, thank you so much, Ms. Elsa. Okay, ang siguro ako naman, if you're gonna, kung ako po ay tatanungin nyo Vita People, ganito, siguro yung iba ang inaasahan na sagot ay another business. Okay. Kung ako po ang tatanungin ay hindi rin po yun ang isasagot ko. Kasi ang negosyo mo ay First Vita Plus na. Correct. Lalo na ngayon na napakahirap po magnegosyo ngayon dahil nga sa sitwasyon. Walang kasiguraduhan, no? Hindi tayo sure. So, tama rin po yung direksyon na gagawin ko kung gusto ko po na palaguin ang aking pera. So, investment, meaning sa bonds, hindi po sa another business. Okay? Hindi po yun ang gagawin ko. Kasi ganito, normally, ang pagkakamali po ng iba, may negosyo ka na, First Vita Plus, kumikita ka ng maganda, let's say 30,000 a week. So that's still 120,000 a month. Or depende po kasi, or 100,000 a week. So that's 400,000 a month, no? Tapos ay bubukasan naman ng ibang negosyo na hindi pa naman sure kung yun ay magiging successful o hindi. Ang nagiging ending, yung nasa-save niya o nakukuha niya sa First Vita Plus every week ay nasasayang lang. O minsan nga po ay nauubos lang dahil sa pangalawang negosyo na binuksan. So therefore, ang advice ko rin is the same. That if you are already earning with your business, kasi po, akala natin ang First Vita Plus ay hindi negosyo. Ito ay negosyo mo. Yes. So you are earning money from it every week, every Friday. Sa lahat po ng tinrabaho mo from Monday until Saturday, you'll get it on next Friday. So every week po yun ay meron kang nakukuha na pera. Kaya ang dapat gawin po ay i-secure na siya. So dalawa, tama. The foundation para po sa para po maging financially sound, okay, is that you have a very good foundation. And that is correct, investment and insuring. Kasi ito po yung dalawang bagay na, okay, alam mo po, sa investment, ikaw po ay mag-i-invest sa mga korporasyon ng ibang tao. Okay? Bonds, for example. Ako personally, I only invest, meaning I only put my money on bonds and shares. Okay? Bumibili po ako shares and bonds ng mga top 10 corporations in the Philippines. Doon ko lang po nilalagay yung perang pinaghihirapan ko. Kasi para po sa akin, yun po ay sigurado. Okay? But it is really a long-term thing. Hindi po yung kailangan ko in 2 months time. Hindi po ganun ang pag-i-invest. Ang investment would be like minimum really of 5 years and above. Kung kailan po nyo kinakailangan, mas mahabang panahon, syempre po, mas malaki po ang magiging return. But
tama po, fluctuating siya. Hindi naman po ibig sabihin ay palagi na lang na maganda po ang magiging interest rate, ganyan. Sa merkado, sa market, bumababa rin po siya. O kaya nga po kinakailangan yung window na 5 to 10 years para po meron pa rin time to recover if ever. Okay? So, and then insuring, tama po yun. Kinakailangan po, we have to make sure na kahit naman po anong mangyari, meron po tayong mga policy na i-cover tayo. Lalo na po ngayon, may mga policy po na, dati po, yung insurance is insurance only. Ngayon po, nag-iba na rin, nag-evolve na rin yung insurance company. Siguro po, nakita nila na maraming takot din na tao na magpa-insure kasi yun na naman, akala nila mamamatay na sila pag may insurance sila. Okay? So, ito po ay ginawa na lang both. Medical, di ba po, coverage, and insurance, and life. So, may mga ganyan na. So, siguro po, ay pipili na lang po tayo kung, depende po sa budget din natin, at depende rin kung kanino natin ibibigay yung pera natin. So, these two, but we really need a financial advisor. Ibig sabihin po, kinakailangan po natin, lalo na po kung hindi po tayo masyadong nakakaintindi kung ano po yung bond, ano ba yung shares, ano ba yung mga ino-offer na treasury bonds, ganyan, iba-iba po. So, kung hindi po natin naiintindihan, kinakailangan po talaga tayo magpaturo. Okay? So, yeah, pareho rin po yung take ko on that. Not to open another business that will, okay, depende po to ha, depende rin sa tao. Ako lang po ito lang po yung opinion ko. If we are already making money from our business, which is First Vita Plus, okay, then put your money on another, okay, which is, yun nga po, sa investing and insuring. Parang ganyan. Yun. So, tama si Miss Doyi eh. For some people, ang ganda na ng kinikita sa First Vita Plus. Nakakatakot po na mag-iisip pa kayo ng panibagong business, lalo na ngayong pandemic. Ang daming negosyo nga na nagsara, di ba? So, at wala ding assurance na mababawi nyo agad yung puhunan. So, mas maganda na palaguin ang business ng First Vita Plus, and then from there, yun, yung dalawang principle ho na yun, very important po yun. And I'm sure, mas magiging matatag. Siguro, ang investing din sa akin ngayon is, kung ano po yung kinikita ninyo sa First Vita Plus, you can also invest it in real estate. Lalo na po kapag pre-selling pa yung property. Pumili rin po kayo ng mga reputable na mga kapartner nyo kasi siya po ang magiging partner nyo ng pera mo. Sa kanya mo ibibigay yung pera mo. So, make sure na reputable yung mga properties na investan mo. Let's say a condominium or a lot na pre-selling pa. Okay? Bago po matapos yung project, halimbawa 5 years, so bayad ka na. Halimbawa kasi hulug-hulugan mo yon, o mag-appreciate na po yung lupa na yun o yung condo na yun, mag-appreciate na. So, kumita ka na doon. Tapos pagkatapos po nun, meron po akong kakilala mga Vita people na nakapag-invest sa mga condominium. Ngayon po ay pinapa-Airbnb o pinaupahan ng long-term, short-term. So, doon po ay kumikita na yung nagkakaroon ka na ng additional income, okay, negosyo over your First Vita Plus na money, okay, tapos po, sa iyo pa rin yung asset. Sa iyo pa rin yung property na yun. Na kung sakasakaling in the future gusto mong ibenta, mas mataas na ang magiging value niya kaysa sa pagkabili mo. Lalo na po pagka pre-selling, ibig sabihin po ay habang ginagawa pa lang, yung project ay binibili mo na. Kasi hulugan naman yun. Okay? May mga flexi-term pa yan na tinatawag. Okay? Lalo na po ngayon, buyer's market ngayon. Kung may additional na pera ka, ibig sabihin po ng buyer's market ay maganda po sa mga bumibili ang market ngayon. Kasi nga po ay bagsak nga po ang real estate, bagsak halos lahat ng negosyo. So ibig sabihin po ay talagang napakarami pong binibigay na pabor sa mga bumibili ngayon. Okay? So if you have extra money from your First Vita Plus na income, lagay mo sa talagang siguradong 5 years, 10 years ay talagang mahahawakan mo yung pera mo at kikita pa yung pera mo. Okay? Yun. Napakaganda na naging discussion, Miss Doyi. Okay. Miss Elsa, you're okay pa for more questions? Siguro po we have 4 more questions.
Sure. Kung okay lang po. Okay. Ang tanong po dito is a car or house an asset or liability? Ang kotse po ba or bahay at lupa ay isang asset or liability? Asset po ay sa Tagalog po ay ano po ba? Pag-aari. Pag-aari, okay, or liability yung pagkakautang, tama po ba? Sa Tagalog. Okay. So yun po yung tanong. Actually, alam mo, for some people kasi, kumuha ng pagkalaki-laki na bahay na ngayon nagkakaproblema on how to pay it. So, like, I know some people, like, yung anak ko kasi, he's working in airlines. So, marami siyang mga kasamahan na dahil mga piloto, so alam nila o kaya ang income nila, so kumuha sila, nangutang sila sa housing loan. Like yung isang friend niya nangutang ng 24 million. And he is paying, he is paying 189,000 every month. Eh biglang, ano naman na nangyari sa airlines, di ba? So wala silang trabaho, walang flight. So nagkakaproblema siya ngayon. Paano niya babayaran? In fact, hindi na niya kayang bayaran. So, kayo na rin magsabi, ang bahay ba liability? Di ba? So, medyo mabigat. Kapag ka hindi ho income generating, it's a liability. Okay? So, kumbaga, pagka doon ho natin ilalagay yung pera, isipin din ho natin, if you have extra, fine, go for it. Pero yung ipapangutang mo, tapos hindi mo alam sasapat ba yung kikitain mo para dun sa babayaran mo na yun, medyo kailangan din mag-isip. Minsan, like there was one time, meron hong nag-consult sa akin, nag-early retirement siya, tumanggap siya ng 4 million. Out of the 4 million, tinanong ko, ano mga plano mo? Only to find out, 3 million ibibili niya ng bagong bahay. So sabi ko sa kanya, bibili mo ng bagong bahay ang 3 million, nag-early retirement ka, and you're only 52 now. Bago ka pa dumating sa age 65, hindi mo kakasya yung 1 milyon na natitira. Pag ikaw nagkasakit, lalong hindi nakakasya yung pera na yan. So sabi ko, parang hindi tama na yung bulk ng tinanggap mo ay napunta lang dun sa bahay. Una, hindi income generating yun. So magiging problema mo yan in the future. So yung mga ganong bagay, kumbaga, marami kasi dyan sa mga tao na kapag ka humawak na malaking pera, talagang bonggang-bongga yung bahay. So, medyo alalay lang muna. Pag talagang sobrang okay na yung financial status, then go for it. But in the meantime, lagay lang muna tayo dun sa kung ano yung kaya. Kasi hindi natin alam, baka babya katulad nung office mate nung anak ko na imagine mo, 24 million ni loan. Kasi alam niya, hindi, piloto ako, maganda kita ko. Biglang nawala ang airlines. Diba? So, yun. So, ingat din ho tayo pagdating dun sa mga, sa paglalagyan natin ng pera katulad ng gano'n. Oo. Siguro talagang case to case talaga, no? Or depende talaga sa kakayanan. Correct. Kakayanan ng tao kung ang isang kotse ba ay magiging asset, pag-aari mo, o ito ba ay magiging liability, pananagutan mo. So yun ay depende kung saan ka nanggagaling. Depende rin kung magkano ang iyong kinikita every week, every month dito sa First Vita Plus. So kung sasabihin natin na ang kinikita mo naman ay sapat para bumili ka ng kotse na magagamit mo talaga sa pang negosyo natin sa First Vita Plus, why not? So, hindi siya magiging liability sa'yo. Hindi siya magiging pabigat dahil kaya mo siyang bayaran. Exactly. Oo. At saka Miss Doyi depende sa nature din ng work Like halimbawa sa First Vita Plus. Diba? Malaking bagay kapag halimbawa yung sasakyan mo presentable. Oo. Diba? Kasi kasama yan sa kasama yan sa Miss Elsa, medyo kasi depende rin naman kasi sa anong pangangailangan. So halimbawa, sa First Vita Plus, okay, hindi ako sang-ayon na kakasali pa lang sa First Vita Plus ay ibibili ng kotse. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi ang sinasabi ni Upline ay dapat maganda ang kotse para makakuha ka ng maraming dealer. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi ang ending is
syempre, titingnan mo pa rin kung magkano yung kinikita mo every week na cheque. Kasi, di ba nga sa Path to Financial Freedom natin, meron tayong tinatawag na wants, needs, tapos savings. So, ano ba ito? Saan mo ba yun ika-categorize? Kung sa needs, ibig sabihin pangangailangan, kailangan talaga na gawin, na bilhin mo o kinakailangan talaga na tustusan mo kasi hindi ka mabubuhay ng wala yun. Okay? Yung wants is, pwede pa mababuhay ng wala yun, medyo madedelay lang ang pagbili, pero mabibili mo pa rin naman kapag kaya mo na. So halimbawa ang kotse sa First Vita Plus, napaka-importante niya dahil ito yung maaaring paglagyan ng mga deliveries mo sa First Vita Plus o pwede rin pang engganyo, no? Pero hindi pa kaagad-agad kung hindi mo pa kakaya. Hindi mo pa kakayanin, hindi pa kakayanin ng cheque mo. So, tingnan natin kung ito ba ay magiging asset mo o magiging liability mo na di bali na ipangutang mo yung magiging panghulog mo every month, basta may magandang kotse ka lang. Hindi yun tama. Kasi, ang ending nun, baka mahila pa o mabawi pa sa'yo yung kotse mo. So, paano yung naipakita mo na sa maraming tao na meron ka sa First Vita Plus. So, hindi rin siya maganda. No? Hindi rin siya maganda. Kaya, depende talaga kung magkano kinikita mo, then dun ka mag-a-adjust. Dun mag-a-adjust sa kinikita mo yung gusto mo, hindi yung ikaw yung mag-a-adjust sa gusto mo na bilhin, no? Dapat yung gusto mo ang mag-a-adjust sa kinikita mo. Correct, tama 'yun. Kaya nga kailangan doblehin pa yung sipag, Vita people, para yung mga pangarap mo na yan, madali. Kasi pag nakuha mo yon, all the more na motivated ka. Mas madali ka din makahanap ng mga tao na maengganyo mo din para yan sa business mo na yan. So in the meantime, kailangan na muna focus ka din muna dun sa business. And then, as you earn, yan, unti-untiin mo. Unti-untiin mo, darating ka din doon. Okay? So by that time, hindi na siya liability. Magiging asset mo na yan. Kasi yun na yung gagamitin mo para mas lalo kang ma-motivate, mas lalo mong ma-inspire ang sarili mo at yung mga downlines mo. Diba? Kasi nakita nila, wow, dati OFW o dati construction worker o dati driver, pero wow, grabe ang mga sasakyan. Diba? Iba na, nakaka-motivate na, nakaka-inspire na. Pag yung ganon, asset yun. Diba? Yeah, okay. So, depende talaga kung magkano ang iyong kinikita sa First Vita Plus. At kung ano yung mga lalagyan mo, yung mga assets na gusto mo o magiging liability ba siya or hindi. Okay? Yeah. So, Ms. Elsa, when is the right time to transfer properties to children? Actually, alam mo, I don't recommend it right away. Why? You know, I have this real story. Ito, true story ito. Mag-asawa. Okay? Ang sabi nung ama, iisa lang naman ng anak natin, ilipat na natin sa kanya yung mga ari-arian natin. Sumagot si wife. Sa bagay, siya lang naman yan. Para wala na din siyang iniintindi. So binigay niya. Tinransfer niya dun sa anak niya. Itong anak, nag-asawa. Okay? So the property is now a conjugal property. Yes, conjugal. Okay? One day, itong anak pumunta ng Nueva Ecija because of a work assignment. And he met an accident there. He died. So dahil siya'y namatay, sino na ngayon ang may-ari ng property? Si wife. Diba? Now that the wife is the owner of the property, well, initially, yung bahay na kung saan nakatira yung matanda, yung mag-asawa, nandoon din yung anak at yung manugang. Pero nung nawala na yung anak, natira yung manugang. After 2 years, nag-asawa si manugang. Pero in her mind, alam niya siya na nagmamay-ari ng bahay. Chinugi yung mag-asawa. Nawala ng bahay yung mag-asawa. So, depende talaga Parang it's not really, it's not advisable na sa ngayon pa lang, ibigay mo na. Sa ngayon. Okay lang din yun if you have so much. Pero mag-iwan ka sa sarili mo para in the event na walang lumingap sa'yo, may pagkukunan ka pa rin.
Yes. Okay? Oo, Pero very kung konti lang yan, bahay lang yan, isang bahay lang yan, medyo ingatan mo kasi baka mamaya, di ba, maunang mawala yung anak mo, mapunta dun sa manugang mo, saan ka pupulutin ngayon? But if you have so much, as in talagang sobrang dami na ng iyong mga ari-arian, at parang mas masaya ka na ibigay na lang ito sa mga anak mo kasi hindi ka naman magmumukhang kawawa, marami pa rin maiiwan sa'yo, then fine, okay lang yun na i-transfer. So case to case lagi tayo. Kaya kumbaga kaya nga pag may humihingi ng advice, inaalam ko talaga lahat ng mga desire niya, lahat ng angulo tinitingnan ko yan bago ako magbigay talaga ng advice. Kasi kailangan maging maingat din tayo sa pagde-decide. Baka mamaya, like there was one time, Miss Doy, nagulat ako, nagpunta sa office ko, naghingi ng advice only to find out lahat ng property, sobrang dami ng property. But believe me, bawat property, yung 5 anak ang may-ari. So silang mag-asawa, wala silang pangalan na dun sa lahat ng property nila. Kaya sabi ko, ang bigat ng inang pinasok mong problema. Alam mo ba, kaya nung inisa-isa sa kanya yung magiging problema, talagang bandang huli yung mag-asawa, nagtatalo na, yan na nga sinasabi ko, hindi natin dapat tinransfer eh. So ngayon, silang mag-asawa, wala kahit isang property na nasa pangalan nila. All properties were already transferred to the 5 children, pero bawat property, lahat ng children. So yun ang mabigat, di ba? Papaano ngayon, halimbawa, isang property, 5 magkakapatid ang may-ari. Instead na property A, para dun kay Juan. Property B kay Juana, property 3 para kay Maria. Ganun sana. Yes. Hindi. Ginawa, property 1, lahat yung 5. Property 2, lahat yung 5. Sabi ko, pagdating ng repair, halimbawa, repair, in the future, i-repair yung property na yon. Ayaw maglabas si Juana, yung 3, okay. O, away na yan. Diba? So sabi ko, mabigat na problema yan. At saka, bakit wala kang tinira sa sarili mo? Paano kapag hindi ka nilingap ng anak mo? Ikaw ngayon na nanlilimos. It's not right. Okay. Diba? So, very true yan. Kasi akala natin, palagi, may mentality kasi na yung mga anak natin ang mag-aalaga sa atin kapag aaralin natin sila, dapat makahanap sila ng magandang trabaho, magandang negosyo kasi sila ang mag-aalaga sa atin. Mali po yun. Kinakailangan talaga na mag-ipon tayo at magkaroon tayo ng retirement funds sa sarili natin o assets na sarili natin kasi hindi mo alam na kung ano ang mangyari in the future. Halimbawa po, ang mabait nga anak mo, ang napangasawa naman niya ay hindi. So ang ending, ikaw pa yung maape, di ba? So kawawa naman. Kaya nga po, wag natin i-expect na yung mga anak natin ang magse-save sa atin in the future. No. It is our responsibility to put them into good school, to prepare for their good education, but it is not their obligation to pay us back. Okay? Hindi po nila obligasyon na tayo po ay bayaran ng kapalit. Hindi po. Tayo po ang gumusto na magkaanak tayo. Hindi po baliktad. Okay? So tayo po ang may obligasyon, hindi po nila obligasyon na tayo po ay i-repay or bayaran. Kaya kinakailangan alagaan natin ang sarili natin. Okay? Kaya maraming ang magulang na sumasama yung loob na pinag-aral ko siya, pagkatapos ngayon hindi man lang ako tulungan, meron akong mga gamot, hindi pa lang mabigyan. So para maiwasan yun, pagplanuhan na lang natin. Kasi hindi natin kontrolado yun eh. Diba? Mabait nga yung anak natin, pero yung manugang naman ay hindi masyado. So, para maiwasan na umiyak ka, diba? Sa mga susunod na panahon, mas mabuti paghandaan na lang. Diba? Okay. So, Ms. Elsa, another question. Alin po ang unahin ko sa dalawa? Mag-save muna sa retirement or magbayad muna sa pagkakautang sa credit cards? Oh! Alam mo, yung credit card na yan, pagka binabayaran mo lang yan ng unti-unti, mababaon ka talaga dyan. Hindi ka talaga, ang hirap umalis. Parang kumunoy na tuloy-tuloy kang babagsak. So, ang isang pwede mong gawin,
kung meron ka ng pambayad ng full, gawin mo na. Para at least natanggal mo na yung stress mo doon sa credit card na yon. Pero halimbawa, sobrang laki na hindi mo kayang bayaran ng biglaan. Ang isang pwede mong gawin, pan-transfer. Okay? Halimbawa, meron ka pang isang credit card. Marami kasing credit card na pumapayag ng transfer. So halimbawa may utang ka sa BDO. Halimbawa, 200,000, hindi nahihirapan kang bayaran ng biglaan. Yung isang credit card mo, halimbawa, BPI, tanungin mo kung pumapayag siya ng transfer. Kasi pag tinransfer mo, interest-bearing din yun, pero naka-fix ka na lang. So halimbawa, yung 200,000 babayaran mo halimbawa ng 2 taon. At least 2 taon na hindi na umaakyat yung interest rate. Naka-fix ka na lang. So that is something that you can do. Okay? And then sa susunod, pag nabayaran mo na, ilimit mo na as much as possible. Gamitin mo yung credit card, yung alam mo na ito kaya kong bayaran hanggang ganitong limit. Kailangan talaga may disiplina din tayo sa paggamit ng credit card. Diba? And we have to pay on time para maiwasan ang pagbabayad ng finance charges. Kasi isang araw ka lang ma-delay, ang laki na agad ng penalty, ang laki na agad ng finance charge. Kailangan maging disiplinado tayo sa paggamit ng credit card. Okay? Yes. So yung sabihin mo na, anong uunahin? Credit card o retirement? Unahin mo na ang credit card, baka hindi ka makakatulog dyan. Tapos yung sinasabi ko na mag-inquire ka sa ibang bangko, baka pwede ng transfer. Yon. Mas maganda yon. At least naka-fix ka na lang every month, certain amount na lang ang babayaran mo with that. Yeah. Kaya importante talaga that you live within your means. Exactly. Hindi porket may credit card ka, yan po ay utang pa rin. Utang pa rin na dapat mong bayaran. No? Tapos yung pagbabayad ng minimum, ano ba tawag doon? Minimum amount. Oo. Gano'n. Huwag niyo po, para sa akin, huwag niyo gagawin yon kasi lalong lumalaki ang utang mo. Yun ang gusto-gusto ng mga credit cards eh. Yung magbayad ka ng minimum amount due lang kasi ibig sabihin po ay mas malaki ang kanilang kikitain sa iyo. Okay? Okay, so pay in full if yun po yung dapat. Okay? And pay in full. Okay? Next po, kung ang emergency, this is second to the last, right? Okay, kung ang emergency fund, retirement fund, education fund para sa mga anak mo ay sapat na, are you done saving? Ibig sabihin po ay siguro kung tapos ka na, meron ka ng emergency fund, meron ka ng retirement fund, meron ka ng educational fund, tapos ka na po ba sa pagsisave? Are you done saving? I would say hindi mo nabanggit kung meron ka na para dun sa risk management. Kasi yes, if you're done with the education, meron ka na rin investment, pero kapag ka yung risk hindi mo na manage or to put it bluntly, you don't have a policy that will take care of you in case you're sick. Hindi lang yung simpleng sakit. Paano kung cancer, heart attack yan, di ba? Or stroke. Baka maubos, yung sinasabi natin kanina. Pwedeng maubos yung savings mo. Pwedeng maubos yung nilalaan mo sa pag-aaral ng anak mo. Di ba? So on top of that, maganda na meron ka talaga para dun sa risk management so that when that time comes, may pagkukunan ka. Diba? Meron kang pagkukunan. Hindi mo gagalawin yung mga ibang nakatago. Okay? Well, recently lang, Miss Doyi, if I may, few days pa lang ito, nagbe-breakfast kami ni June, biglang may tumawag, wife ng client namin. And she was crying. Oh, sabi ko, bakit umiiyak ka? Tapos sabi niya, si Bogie kasi nagkaroon siya ng stage 4 cancer, lung cancer. Imagine mo lung cancer na hindi naman nag-smoke pero nagkaroon ng lung cancer. Umiiyak siya kasi walang-wala na sila. So, pero hindi namin po pwede natanggapin na lang na hindi namin siya madadala sa ospital. Sabi niya gano'n. So, kailangan namin siyang dalhin sa ospital. So, sabi ko sa kanya, that you have, sabi ko sa kanya, that you have a policy. Sabi ko sa kanya, you don't have to worry. Yung para dyan sa sakit, remember yung kinukwento ko sa'yo na the way to manage the risk is to have a policy that will take care of you in case you got sick.
sabi ko, now that he is sick of stage 4 cancer, magagamit mo na yun. So, in short, pinadala ko sa kanya lahat ng documents, ibalik mo agad yan sa akin bukas, sabi ko sa kanya. Kasi kailangan, habang nandoon sa ospital si Bogie, na po-process na natin para magamit ninyo. And true enough, napadala niya agad sa akin, and we were able to file the claim. And then, yun, nagamit talaga sa medical. So, lesser ang problema. So, imagine mo kung wala kang pagkukunan na gano'n, saan niya kukunin? Di ba? So, ganun po ka-importante yun. Kaya nga kailangan yung lahat ng yung lahat ng scopes, di ba? Mas maganda yung lahat ng scopes na yon magawa natin. Pag yun nagawa na natin, talagang, I would say, napakapayapa, naging napakaayos. At kahit umalis ka sa mundong ito, di ba, your children will not be have problem. Magiging maayos ang lahat. Yes, very true. Kung yung 5 scopes po ng financial planning ay nagawa natin, then very peaceful na yung existence mo dito sa mundo. Okay. So last question, Miss Elsa. Magkano po ba ang kailangan itabi para sa retirement? Okay. Ay, maganda yan pag-usapan din natin separately. You know why? Kasi may computation yan, Vita people. Para malaman natin magkano kakailanganin mo na retirement fund by the time you retire. We need to know magkano yung income mo, magkano expenses mo, and then we can compute for that. Okay? Pwede rin naman na sabihin mo na, Miss Elsa, ang kailangan ko by the time na magre-retire, dapat meron na akong 10 million. So we can compute magkano kailangan mong i-save ngayon so that by that time. So you can work backwards, right? Yes, pwede yun. Pero kailangan ho yan talaga, may kumbaga, pinag-uusapan. Hindi, kasi yung ngayon ho, very general eh. So kailangan pag-uusapan yan talaga na, yung halimbawa, kung sino man yung nagtanong, let me know. Tuturuan kita paano mo yan malalaman, paano mo yan i-compute. Or sa susunod po natin na individual na topics nung 5 na scopes, then maybe you can provide us with the computation, right? Yes, I can do that. Okay. Or sa mga gusto naman po na maybe can you give us po pala your number if some people would like to request yung personal na assistance nila with financial planning, or if they have questions that we won't be able to entertain anymore because we don't have time anymore. I-flash ko na lang siguro, maybe if I can share the screen, yung last lang na phone number para screenshot na lang nila. Paano nga, Jit? They can, pwede bang i-request natin? Pwede ba? Okay, there. Ibaba mo. Yung. There. Yan. Okay. So, ayan po. My Globe number, my Viber, and yan, yung smart. Globe number, let me read it. Globe number 0977-827-7009. That is Globe and Viber. Okay. And then the smartphone is 0947-540-6123. Okay. To Miss Elsa. Okay. Miss Elsa Mendoza Sambalilo. Yan. Okay. Or you can send me a direct message sa, yon, pwede kayong mag-message para mas madali tayong magka-chat. Yan. Okay. Sa mga gusto pang okay. And invite the people, this is for free po ha, wala po tong bayad. Wala pong bayad. Kasi po, tinutulungan lang po tayo ni Miss Elsa, who've been a good friend of First Vita Plus ever since First Quadrant. Okay, kaya po nag-paunlak rin po siya ngayong araw to. So Miss Elsa, before we end the discussion, what's your last message for our Vita people? Ayan. So, first, I'd like to say thank you to Miss Doyi for giving me this opportunity to be able to share this very important topic on financial planning awareness. So, Vita people, napaka-importante po talaga na paghandaan, lalo na po ngayon na pandemic. So, I'm offering my services. You know, sa totoo lang po, ang daming kumbaga, when I took up my masteral degree, talaga pong naging passion ko na talaga na tumulong sa mga tao.
in the best way I can. So through financial planning, tutulungan ko po kayo. So ang importante lang po, yung makipag-ugnayan lang po kayo para at least alam din natin paano natin ma-address yung mga concerns ninyo. So we are so thankful because there is this kind of program from First Vita Plus, of course kay Miss Doyi, kasi meron tayong venue na ganito na nagbibigay ho ng mga topics na alam natin na makakatulong sa inyo. Tinuruan kayo ng First Vita Plus kung paano kumita. Diba? Napakaganda na nagiging takbo ng inyong negosyo sa First Vita Plus. Tuturuan ko naman din kayo kung paano nyo mas pangalagaan yung mga kinikita nyo sa First Vita Plus para naman pagdating ng araw, diba? Wala kayong magiging problema. At saka, pag dumating, ikatulad ngayon, ang dami po talaga na nagkakasakit, nagkakaroon ng mga emergencies. Kailangan po talaga handa tayo. Sobrang importante po na maging financially prepared. So with that, I gave you my number, my Viber, my Smart. You can send me a direct message. Feel free. Wala po tayong wag din po kayong mahiya na minsan nga may nagtanong sa akin, wala po talaga akong pera pero ganito po pangarap ko, blah blah blah. Pero tinulungan ko pa din. Naging maayos, 'di ba? So, 'yon. So with that, I'd like also to say thank you to Jong. Jong was able to coordinate with me. Thank you so much, Jong, for your help. And thank you so much, Vita people. Sana meron kayong natutunan ngayong araw na ito. Thank you so much, Miss Doyi, for the opportunity. Yes, thank you so much, Miss Elsa, for sharing all your knowledge about financial planning, lalo na po ngayong new normal. So, Vita people, narinig naman po natin ang kahalagahan ng financial planning. Sana ay sana po yung naging discussion natin ngayon with Miss Elsa ay maging guide ng bawat isa po sa atin dito sa First Vita Plus upang patuloy na maging financially prepared o magkaroon po tayo ng financial freedom na inaasam-asam po natin. Para naman ma-enjoy ang buhay, kapiling ang mga mahal natin po sa buhay na mapayapa at walang inaalala na mga problema financial. So makikita-kita po tayong muli, Vita people, sa July 14, 2021, 3 p.m. po dito pa rin sa ating Vita Zoom for another Doyi Talks entitled Back to the Future with my guest, Mr. Jopet Pedroso, a premier workshop facilitator, coach, mentor, and MLM guru. Okay, mag-message lang po sa ating official Facebook page para sa Vita Zoom meeting ID at password. And this is good for the first 1,000 participants only. Pero wala naman pong problema sa Vita people kasi nag-watch party nga po tayo. So, there you have it. See you. That is on July 14. Don't miss it kasi po, isa pong MLM guru po ang ating guest on that day. And of course, Vita people, 8 days na lang till our 19th mid-year anniversary celebration entitled The Next Level. Okay? That's on July 8, 2021, Thursday. That is Thursday, 4 p.m. live via Facebook. Okay? So see you there, Vita people. Again, thank you so much for joining me in today's Doyi Talks, Financial Planning Awareness Program in the New Normal. At magkikita-kita po tayo ulit sa susunod na mga episode. Lalo na po, abangan ninyo with Miss Elsa sa ating pong, we will make it like a regular thing, financial planning, as part of our First Vita Plus talks. Okay? So again, yes, thank you so much. Thank you so much, Miss Elsa. So again, Vita people, great morning po sa inyong lahat at more power po. Thank you so much. I love you all.